What's up mga ka-Mac Bro? Good morning, good afternoon, and good evening sa mantayong dako ng daigdig. Nagbabalik ang inyong Mac Bro para mag-share ulit ng idea at good news. Siyempre, good news sa ating mga kababayan na nandyan sa Pilipinas o sa man dako ng daigdig na nakapanood ng ating vlog. So, anyway, bago ang lahat, gusto ko magpasalamat sa mga new subscriber natin. So, dumadami na tayo, dumadami na ang nanonood ng ating video. Especially dun sa huling vlog ko or huling naging topic ko dun sa mga job opening ngayong 2026. Which is honestly, isa yan sa magiging topic natin for today. And honestly, we have 4 jobs na opening dun sa kakilala nating agency, which is yung VFG. Shoutout sa VFG, especially kay Ma'am Gijan and May. So shoutout sa kanila. So nakita ko lang yung mga posting nila this past few weeks. Medyo naging busy lang talaga tayo this past few months kasi talagang dumadami ang ating responsibilidad, dumadami ang ating trabaho, kaya hindi rin tayo basta makapag-vlog or makapag-share ng mga good news, ng mga openings. So actually, tulad nga ng sinabi ko sa inyo, mas maganda lagi yung tinitignan yung mga posting ng BFG at dun sa mga agency na mga pinost ko back then nung January. So actually lahat naman sila nagpo-post ng mga openings nila papunta dito sa Australia. So kamusta na nga ba bago tayo dumako dun sa pag-uusapan natin mga job openings na meron tayo ngayon? So kamusta na nga ba si Mac Bro for this 6 months from last January hanggang ngayon na June na? So 6 months now na, kalahatian na ng 2026. And honestly mga Mac Bro, sobrang dami na nangyari. Sobrang dami ng pagbabago. So especially sa ating buhay, so medyo maraming pagbabago, maraming naging challenges, but thank God kasi nalalagpasan natin ang bawat challenges. So ngayon, eto, okay naman, busy pa din and same routine. Medyo ano lang ngayon, medyo talagang mas marami lang talagang responsibilities kasi tulad nga ng nabanggit ko even last year na yung department na hinahawakan natin is just not only work, health and safety, hawak na rin natin ng maintenance, operation, then ngayon environmental, pati yung NHBR. Yung NHBR yun yung parang traffic, parang LTO sa atin. So hawak na rin natin yan kasi meron kami mga trucks. Yung company namin is marami talagang trucks. So pagdating sa mga compliance dun sa mga nabanggit kong section o sectors ng government. So since nakausap tayo mga 2 days ago ng ating boss na now actually mas pinapa-firm niya na yung position ko as a senior manager pagdating sa compliance. So nasa compliance management na tayo. So medyo mas maraming responsibility, maraming requirements na kailangan kong asikasuhin para to make it sure na maging compliance yung company namin. So syempre, good news meron din pagdating ng macro. So ngayon na-lodge na yung ating permanent residency, which is sobrang saya ko. Yes, sobrang saya ko kasi na-lodge na to. Then actually bago yun i-lodge, maraming challenges, maraming inayos na documents sa Philippines, inayos yung documents ng mga anak ko, inayos yung documents ng wife ko. So lahat yun na-accomplish naman namin at nasend na namin dun sa aming immigration officer. So hopefully bumilang lang ng 10 months na ma-approve sana yung aming permanent residency. Then after that, lilipad na rin sila dito, papunta dito. So I'm so excited dun sa portion na yun na sana pagdating nila dito is magkaroon din ako ng time para mapasyal ko muna yung mga bata bago magtrabaho ulit ng dire-diretso. So yun. So usapang permanent residency, so total nabanggit ko yan. So marami magtatanong for sure, lalo na yung mga nandito sa Australia, Mac Bro, paano ba mag-apply ng permanent residency? So actually ang requirements niyan is unang-una syempre tingnan nyo muna kung yung employer niya is eligible na sponsoran kayo for permanent residency, and is your position is nasa list pa, sa labor list pa ng Home Affairs.
So maraming maraming actually listahan na pwede yung i-double check. If mga nasa regional ka na yun yung ROL, Regional Occupation List, then yung CSOL, nalimutan ko ano ibig sabihin ng CSOL pero lalagay ko na lang dyan. So once ang position mo is nandyan pa sa list na yan and you're actually naka 2 years ka na, if ever naka 2 years ka na ngayon, so if ever nasa list pa yung position mo, you can definitely apply for your permanent residency. So syempre kailangan mo muna syempre ng tulong ng employer mo. Syempre kasi sila mag-sponsor sa'yo, so you need to let them know or you need to ask them na baka pwede ka nilang sponsor for permanent residency. But mostly naman dito sa mga company dito na sa Australia, lalo yung mga nag-sponsor from Philippines going Australia, so I'm 100% sure naman they are very eligible naman para sponsoran ka as permanent resident. So yeah, so yes, mahirap din yung pagdadaanan mo because you need to at least gain 2 years experience. Magstay ka ng 2 years sa employer mo. So talagang tiyagaan lang. Tiyagain mo lahat. Tiyagain mo, sisipagan mo. Syempre gagalingan natin. Lagi natin gagalingan. Kasi syempre paano ka nga naman i-nominate ng employer mo if hindi sila satisfy dun sa performance mo. So that's why, so yung mga papunta dito at yung mga nandito na, lalo na yung mga nagsisimula pa lang, the only advice I can give you is kailangan yung consistency lagi nandyan, yung sipag, huwag kayong magpapabaya sa trabaho, at syempre number 1 yung pagtitiwala natin sa Diyos. Kasi kung lahat pinagkakatiwala mo sa Diyos, lahat ng plano mo pinagkakatiwala mo sa Kanya, I'm sure kung ano man yung ni-aim mo to be a permanent resident dito sa Australia, I know lahat ng paghihirap mo, lahat ng trials and challenges na nalagpasan mo is just a test of faith. Syempre after nun may reward ka from God. Yun yung permanent residency, which is yun na yung hinihintay natin. So yeah, honestly, ano bang feeling na nakapag-lodge na ako ng permanent resident ko? So syempre sobrang excited na yun na, alam mo yun, wala ka nang isiping visa, wala ka nang iisiping renewal ng ganito after 2 years. Then syempre kasama mo na yung family mo. Yun yung pinakamagandang pinakamagandang part ng pagiging permanent resident. Makakasama mo na yung family mo dito sa Australia. Mabubuhay na kayo dito sa Australia as a permanent resident. Makakuha nyo yung mga benefits from the government. Alam mo yun, yun yung pinakamaganda eh. Siyempre makakuha na kayo Medicare, libre na yung hospital, libre na yung mga check-up. So yun yung pinakamagandang advantage. Maganda naman yun talaga yung medical support nila. Then third, syempre libre na yung mga pag-aaral ng mga bata. Though may mga babayaran ka, mga miscellaneous or mga konting fees lang, pero hindi ganun katulad sa Pilipinas. Pag pinag-aaral mo sila sa private school, talagang malaki pa rin yung bayad. So dito talagang masasabi ko na napakaganda ng bansang Australia. So that's why kung nasa Pilipinas ka, kung nasa Middle East ka, nangangarap kang mapunta ng Australia, especially if you are skilled, especially if you have at least 5 years, having a 5 years experience dun sa field mo, then try to apply. Ang daming agency na binigay ko sa inyong list before. So sa mga yon, I'm sure may makikita kang position na suitable for you, na bagay sa'yo or pasok ka doon sa experience mo. Kasi ang dami nagtatanong, ang dami nagko-comment na pwede bang cleaners, pwede bang factory workers. Honestly, mga ka-Mac bro, pagdating sa mga cleaners, factory workers, medyo limited lang yung sponsorship sa mga ganon. So honestly, ang mga priority ni Australia is yung mga skilled worker, mga professional. Yun ang mga priorities nila. So ano ba yung mga skilled worker na sinasabi ko? Nandyan yung sa construction, carpentry, nandyan yung mason, nandyan yung mga equipment operator like backhoe operator, tower crane operator, yan. Then syempre mga mechanic, welders, ano pa ba, tile settler,
Then yeah, maraming sa construction yung mga nabanggit ko, yun usually na nakikita ko sa list yun yung usually na talagang kailangan nila, especially right now. Talagang ang construction dito sa Australia, especially dito sa Brisbane, is talagang boom. Kasi nga nabanggit ko back then na dito gaganapin yung Olympics by year 2032. So talagang sobrang daming construction projects ngayon dito. So kung nandiyan ka sa Middle East, welder ka, pipe fitter ka, electrician hindi kasi electrician dito talagang kailangan dito ka kumuha ng license mo plumber, kailangan kayo dito. Carpentry, cabinet maker, so kailangan dito. Honestly, sasabihin ko sa inyo, pag ganyan ang experience nyo, ganyan ang position nyo, pagkakaguluhan kayo dito sa agency pa lang, ang dami na nilang hinahanap nyan. Then of course ngayon medyo nakaka-surprise kasi nakikita ko ngayon yung pagdating sa farm, mga farm workers, agricultural na field, ang dami na. Kasi mamaya ipopost ko yung mga position na pwede sa agriculture. Actually dalawa yung nakita ko, ipopost ko din, sasabihin ko rin ano yung mga requirements. So boom na rin yung farm industry dito, parang katulad sa Canada. So marami silang hinahanap, mga sa piggery. So actually kahit nga heavy diesel mechanic, kailangan din nila sa farm. So ang dami nilang opening jobs ngayon. So guys, kung hindi nyo titignan yung mga agency na pinasok ko back then, mag-aantay lang kayo na may magsasabi sa inyo na opening dito, opening sa ganyan. Wala mangyayari sa atin. That's why you need to source kung saan kayo pwedeng makapasok. Sa dami ng agency na pinost ko back then, tingnan nyo yung mga pages nila, mga Facebook pages nila. So I know naman mostly sa mga Pilipino talagang they're looking for a job, especially sa mga pages ng mga overseas agency dyan sa Pilipinas. Ang dami kong nakikita. Mostly talaga ngayon talagang patok ang construction at farm industry dito sa Australia. Sa farm actually, if I'm not mistaken, sa Melbourne yan, dito sa North Queensland yan. So mostly nandyan yung mga farm Sa Adelaide, I'm not pretty sure. I think Adelaide as well meron din. So tingnan nyo guys, kasi ang dami. Kasi nasa kalahatian na ng taon guys, you need to work on it. You need to find a better company or a better agency na pwedeng tumulong sa inyo. Lalo ngayon, no, nagkakaroon na ng maraming changes pagdating sa mga pag-apply ng visa, especially sa 482. Kasi nagkakaroon nga ng parang debate dito when it comes sa labor versus dun sa one nation na partido, kasi pagdating sa politics. So as soon as you can, mag-apply na kayo bago pa magbago ang terms, bago pa magbago ang process pagdating sa mga working visa. Kasi actually hindi ko masabing lumuluwag siya paigpit siya ng paigpit. So even sa PR, kaya nga ini-encourage ko din yung mga kasama natin na mag-apply na kayo ng PR nyo, kumuha na kayo ng PT, yung English exam, kasi hindi natin alam kung ano yung possible na magbago next year. So hindi natin alam kung anong panibagong requirements, anong panibagong qualification na naman ang hahanapin. Then honestly, mga Mac bro, last year medyo maraming naguluntang kasi mostly ng mga position, especially ng mga Pilipino nagtatrabaho sa office dito, naranasan nila na yung position nila pagdating nung renewal ng visa nila wala na dun sa CSOL. So talagang nakakagulantang, nakakatakot kasi hindi mo alam kung paano yung magiging renewal ng visa mo kasi wala na yung position mo wala na dun sa binibigay na position pagdating sa PR ng immigration. So yun yung mga example na mga bagay na pwedeng magbago in 1 year. So kaya nga ini-encourage ko kaya mga Mac bro, kung nandiyan kayo sa Pilipinas, nasa Middle East kayo, saan man kayong banig ng daigdig, and you really want to have a better life, a better career path dito sa Australia, I can say na napakagandang bansa nito. Syempre hindi naman basta mangyayari yun pag nagpunta kayo dito. Syempre nasa sa inyo pa rin yan. Nandun yung patuloy na pagtatrabaho na maayos, pagiging honest, no?
Then huwag nyo sasayangin yung mga tiwalang binibigay sa inyo ng employer nyo. Yun yung number one thing na dapat nyong wino-work out once na nabigyan kayo ng chance, opportunity to be here or to work here or to live here. So yun yung mga bagay na dapat pinagpapasalamat natin at ine-enhance natin. So yun yung mga dapat maging focus nyo just in case mabigyan na kayo ng opportunity to work here or to live here. So yun mga macro. So sa akin, honestly mga macro, hindi siya biro. Yun naranasan ko for like 2.5 years now. So nagsimula tayo na pumasok dito as supervisory position. Then after a year, na-promote tayo as a manager. So mahabang process kasi syempre tulad nga ng sinasabi ko, kahit anong posisyon mo dyan sa Pilipinas or dyan sa Middle East o saan man kayong panig ng mundo nagtatrabaho ngayon, pagdating nyo dito sa Australia talagang you are going to start to the bottom. Mag-i-start kayo dun sa mababa. So syempre ang tingin nila, actually especially sa mga employer, at wala ka pa naman napapatunayan talaga, so ang tingin nila is zero knowledge ka pa. Yes, you have a base knowledge, but when it comes to the industry na kung ano yung business nila, so technically, syempre, ganoon naman talaga. Ang tingin nila, hindi ka pa experience. You might have just only have a basic knowledge or a base knowledge. So kailangan mong paghirapan para mag-level up yung position mo. Honestly, ganoon din naman ang ginawa ko eh. Back in 2024, so nag-start ako as a work health and safety supervisor. So ginawa ko yon. So syempre, kaya naman tayo nandito is to prove ourselves kung ano yung capacity natin, capability natin, syempre yung knowledge na nagain natin from our past experience. So yun, pinakita ko lang. Then syempre kung ano yung the best for the company, ginagawa ko. I support the operation, I support dun sa turf ko, yung work health and safety. Pagdating sa compliance, unti-unti sinusuporta ko yung back in 2024 hanggang 2025 they promoted me as a manager. So yun, hanggang sa nakuha ko na kasi naging yung familiarity pagdating sa operation process, nakuha ko yun hanggang sa ginawa na nila akong manager. So nahinawakan ko na yung maintenance, then partly ng operation, then work health and safety. Then eventually hanggang sa maraming dumating challenges, dumating na problema sa company when it comes to compliance. So thank God kasi binigyan tayo ng sapat na talino at diskarte ng ating Panginoon. So ayun, nagampanan natin at nakapagbigay tayo ng contribution sa company to save or to protect the company when it comes sa compliance yung compliance requirements ng government. So masaya ako na actually amazed sa naging transition ng aking buhay dito sa Australia. And then hopefully kayo guys, sana may mapulot kayong kahit paano idea dun sa ginagawa or yung pattern na naging journey ko dito sa Australia. So maganda dito honestly, talaga napakagandang bansa nito. Then bonus na lang talaga na makakuha ka ng napakabait na employer katulad ng employer ko. So since a family business siya, talagang masasabi ko na napakaganda ng treatment nila sa mga Pilipino. Not just only Pilipino actually, halos lahat naman kasi may iba't ibang lahi naman yung kasama natin. Nandiyan yung may Sri Lankan, may Indian. So yung pagiging fair nila sa tao nila at pagbibigay nila ng importansya sa mga tao nila nandun. Yung pagmamahal nila sa tao nila nandun. Kaya mahal din sila ng mga empleyado nila kasi ganun silang mag-treat sa mga empleyado nila. So nga, kaya mga kamak bro, sana may napulot kayong kahit pa paano idea or aral dun sa mga sinasabi ko. Honestly wala kasi ako masyadong topic about myself eh. And since naging busy tayo nitong mga previous months, so talagang naging focus ko talaga is more on operation, maintenance, then compliance. Talagang ewan ko pa sobrang hectic ng schedule. Talagang ganun pa rin, umuwi pa rin tayo ng gabi, hindi naman tayo makauwi ng maaga. Isa lang pala nagbago ng konti sa akin. So now I'm losing weights again. So maganda kasi I'm eating clean, iniwasan ko yung mga fast food
Kasi nga ayoko magkasakit. So number 1 kasi yung requirements yan para sa buhay mo hindi yung para sa trabaho, para sa buhay mo is yung health mo. Siyempre kung gusto mo pa rin mabigyan ng magandang kinabukasan, makasama mo pa rin ng mga anak mo ng matagal at ng pamilya mo ng matagal, siyempre asikasuhin mo yung health mo. Siyempre sa akin kasi hindi naman ako pala inom din, hindi ako basta-basta umiinom. So occasionally lang ako uminom. Actually napakadalang nga napakadalang uminom. Sa pagkain talagang medyo nag-strict diet tayo, nag-strict din tayo sa pagkain. So lahat as much as I can malinis sa pagkain lang. So focus lang ako sa chicken breast, sa steak, tsaka sa tuna and salmon. Tapos nagra-rice pa rin but limit lang, may certain amount lang na kinakain ko pagdating sa rice. Syempre gulay, ganun din, fiber para kahit paano may fiber ka. So yun. So maya guys, medyo nagdadrive kasi ako, hindi ko basta mai-discuss sa inyo yung mga opening. So balikan ko kaya maya pag andun na ako doon sa pipick-upan ko ng pyesa, then i-discuss ko yung mga opening na nabanggit ko from BFG. Sa BFG guys, masasabi ko lang, ang laking tulong na binigay nila sa akin ngayon. Syempre sila isang naging kasangkapan ng isang malaking tulong para makapunta dito yung dalawang pinsan ko. So actually ang ginawa ko kasi nilapit ko yung dalawang pinsan ko sa boss ko para makapasok dito sa company namin. Though they are both skilled workers naman talaga, then they have a very firm experience. So yung isa is actually nasa Taiwan pa ngayon. He is a welder. So pinasok ko siya sa boss ko. Sobrang bait ng boss ko. Sabi niya sa akin, sige ipasok mo, kunin natin. Kasi honestly talaga kailangan ko pa ng additional na tao So that's why yung nakita ko na sabi ko, teka, kailangan ko talaga ng additional na welder. So naisip ko agad yan at nilapit ko sa boss ko. At sobrang bait ng boss ko, hindi siya nagdalawang isip. Yun, talagang sabi niya, sige ipaprocess mo yung visa. Then actually hindi na nga siya in-interview kasi hindi naman sa palakasan, ganoon din naman. Ako din naman na mag-interview or minsan si boss din naman. At yun nga, syempre doon sa tiwalang binigay sa atin ng employer natin, kaya nangyari yun, hindi na rin interview. Then after like 1 month or 2 months, sabi ko, teka, kulang pa rin ako ng tao kasi nga may mga additional na kailangan ko ng tao doon sa operation. Hanggang sa yung kakambal ng pinsan ko is nilapit ko na rin yung boss. Syempre una nahihiya talaga ako, syempre kakalapit ko lang doon sa isa. Hanggang sa sabi ko, boss, kailangan ko ng auto electrician kasi nagkakaroon ako ng mga problem sa pagdating sa maintenance, and hindi ganun kasi biro dito pagka nagpagawa ka sa labas kung may mga problema yung mga trucks or equipment nyo pagdating sa electrical hindi biro yung labor cost even sa parts. Syempre may mga extra charges yan. So yun, ilapit ko kay boss, sabi ko, boss, kasi ito yung nagiging charging, ito yung nagiging challenge, matagal yung turnover ng trucks or equipment natin pag sa kanila natin dinala. So why not hire one person na pwedeng mag-accommodate ng ganitong mga problema sa ating yard. So na-justify ko naman. Then he says that sige, kunin natin. Actually galing kami ng Rockhampton nung sinabi ko sa kanya yun galing kami sa isang inspection ng environmental. So after nun, talagang thankful ako kasi pumayag ulit yung boss ko na kunin yung isa kong pinsan. So kambal sila actually. So yung isa, I think papunta na siya within this month or possible first week or second week ng July. Hinihintay na lang yung visa. Then yung pangalawa is actually processing na ng kanyang visa. Nakapagpa-medical na siya, if I'm not mistaken, last week yata, kung hindi ako nagkakamali. So nakapagpa-medical na rin siya. So guys, kung tatanungin nyo bakit nakapagpasok ng pinsan, baka Mac bro pwede mo kaming tulungan. Honestly mga ka-Mac bro, hindi kasi ganun kadali. Talagang nagtry lang ako na kung pwede kong ipasok yung dalawang pinsan ko. Nagtry lang ako. So hindi ko talaga in-expect na papayag yung amo ko na mapapasok ko sila. But again,
kung may maitutulong ako, we'll see mga kamak bro. Tutulong naman tayo as much as we can. So tutulong tayo sa ating mga kababayan, sa ating mga kamak bro dyan sa Pilipinas. But now, as of now, since na fulfill ko na yung requirements ng operation ko, ngayon wala pang available position. But we'll see by this coming months, maybe after 3 months, 4 months, pag meron, why not guys, why not, diba? Why not, tutulong naman tayo. Hindi naman anong tumulong eh. So sa akin, the more na nakakatulong tayo sa kapwa Pilipino natin, mas nagiging masaya rin naman ako, kasi alam ko naman na kahit na ganon, si Lord ang nagbabalik sa atin ng blessing because of the help or support na binibigay natin sa mga kapwa Pilipino natin. So yun lang mga guys, maya lang magpa-park lang ako, then I will discuss yung mga opening or job opening dito kay BFG. Pag-usapan natin yung job openings dyan sa BFG. Actually may nakita ako, which is yung nakita ko dito diesel mechanic pagdating sa agriculture. So mga agriculture machinery, ayan yan. So sa BFG yan. So nakalagay dyan, so key responsibilities: perform repair, servicing, and maintenance on heavy agricultural machinery, including tractors and associated equipment. Then second, diagnose and troubleshoot mechanical, hydraulic, and electrical issues. Then conduct preventive maintenance to minimize downtime. And lastly, ensure all machinery operates safely and efficiently to support farm operation. So, syempre, ang mga requirements dyan, makalagay naman dyan is 3 to 5 proven industrial level experience as heavy diesel mechanic. Then, strong knowledge of heavy agriculture machinery, particularly John Deere tractors. Yan yung brand yata ng tractors. Ability to work independently and manage repair in the fast-paced farming environment. Then next is trade qualification as a diesel mechanic or equivalent. Then lastly, must hold BETAC skill assessment certificate. Yun yung skill assessment. So usually dito naman sa BFG, pag nakapasa ka na sa mga initial interview nila, then magustuhan ka ng employer, so sila na yung magbubook sa'yo for BETAC or yung skill assessment. Sila na yun. But shoulder nyo yan. I think most of the skilled workers, especially sa mechanic, parang nagiging salary deduction na lang yan pagdating dito. Depende yan sa employer actually. Next is beamline laser machinist. So dito sa beamline laser machinist, nalagay dito with 5 years minimum experience in beamline or laser machining in steel processing facility. Then with good communication skill in English, yan nakalagay dyan. Then must have completed at least 1 year of college, so at least naka 2 sem ka sa college in bachelor's degree or technology or vocational courses. Then nakalagay din dyan, applicants must only short courses or high school completion must provide qualified English test result to be considered for an employer interview. So dito medyo tricky kasi kung hindi ka college level, hindi ka naka 1 year sa college, so kailangan mo kumuha ng PTE para ma-interview ka ng employer. Ang PTE score, if I'm not mistaken, para makapasa ka is wala namang 50, at least 37 yata. Just check na lang dun sa PTE score na requirements ng pagdating sa skilled workers for 482 visa. Then yes, lastly is not over 41 years old. Bakit nga ba 41 years old na naman? Kasi nga guys, ang processing ng PR, kaya sinasabi nila not more than 41 years old, kasi lalo na kung makikita naman nila na talagang masipag ka, magaling ka, syempre at least meron ka pang time, kasi 2 years bago ka makapag-apply ng PR. So at least you still have time to prove that 2 years, then after that isponsoran ka na ng employer mo for permanent resident. Especially sa gantong post ni BFG na not more than 41 years old, it means yung employer na yon may PR pathway yon. Then next, ito yung sinasabi ko kanina, so may opening din sila pagdating sa carpenter. So sa carpenter, ang qualification experience must minimum 5 years as carpenter. Yung skills mo, kailangan multi-skilled, able to perform masonry work, floor finishing, painting, etc. So parang parang sa construction
all around ka. Then technical, so able to read and interpret drawings. Then language, syempre good communication skill in English. Then education, yung requirements sa education must have completed at least 1 year sa college in bachelor's or technology or vocational courses. And candidates with only short course or high school completion must provide qualified English test. So yun yung sinasabi ko kanina, PTE ulit. Then eto siguro tong employer na to, ganun din, may PR pathway to. So kasi nakalagay dito not over 41 years old. So Macro, kanina ba kami magpapasa ng CV or ng resume? Dito sa email ni May Gonzalez155@gmail.com. So dun sa mga nabanggit kong 4 na position na yan, if you think you are qualified, if you think na kaya mong ipasa yung interview and talagang bukal na sa loob mo or ano ka na, kumbaga desidido ka na mag-apply papuntang Australia at magtrabaho dito, ayan, yung email na yan, si May yan, si May ng VFG, email nyo na yung CV nyo dyan and malay nyo, di ba? Bigyan kayo ng Diyos ng isang magandang opportunity, a chance to work here and to live here in Australia. So yun lang mga Mac bro, yan na yung mga opening position na pwede kong itulong sa bawat isa na naghahangad na pumunta rito. I hope kahit paano makatulong ako sa inyo, and I hope kahit paano nakakuha kayo ng mga idea sa mga na-discuss ko. I know medyo yung discussion natin kanina pag ganun eh. Kasi it's all about me. It's all about what happened to me this past few months. So yun lang, I hope na-inspired kayo kahit konti dun sa nasabi ko. Then right now medyo busy lang kasi may pipikapin kasi akong pyesa. Then, so yun lang mga Mac bro, thank you so much sa panonood at maraming salamat sa mga bago nating subscriber at thank you sa support nyo. Then expect probably this coming week again makapag-vlog ulit tayo, magkaroon ulit tayo ng discussion, then kwentuhan what you need to expect pagdating nyo dito sa Australia just in case ma-hire kayo papuntang Australia. And syempre pagdating ng family ko, I'm gonna make it sure, syempre, magkakaroon tayo ng daily vlog. So, makakapagtuloy-tuloy na tayo. Then, if ever mas dumami yung ating subscriber, makahit tayo ng 1,000 plus subscriber, syempre, doon na yung papasok tayo na pwede ako mag-live. Then, pwede tayong mag-question and answer sa ating live. So, please, continuously support my channel. Huwag niyong kalimutan mag-like and subscribe dito sa Ace Mac Clicks. Thank you so much sa mga new subscribers again, and God bless everyone. Thank you.